Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang palabas na ikukwento natin ngayon ay ang Kung Fu Panda The Dragon Knight. Halina't simulan na natin. Dito nga ay nagsimulang sinanay ni Luthera si Po kung papaano makuha sa kalaban ng gauntlet. Kumuha sila ng piraso ng kahoy at isinuot ito kay Po. Nagsimulang umatake si Luthera upang kunin ang kahoy sa kamay ni Po, ngunit madaling napigilan ni Po ito. Dahil dito nadismaya si Luthera dahil madaling napigilan ni Po ang kanyang teknik. Kaya nagpalit sila ng pwesto. Sinubukan ni Po ang teknik ni Luthera, ngunit ginamit niya ang kanyang taba sa tiyan at madali lang niya nakuha ang kahoy. Nainis si Luthera dahil sa paggamit ni Po ng kung fu sa halip na ang teknik na itinuro niya. Samantala, sinusubukan ni Veruca gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang mage, ngunit hindi niya ito magawa. Nahimatay naman si Klaus dahil sa kanyang pinsala, isang babaeng aso ang nangungulekta ng mga kabute. Nilapitan siya ni Veruca upang dalhin sila sa sekretong bayan. Narating na nila ang sekretong bayan at inilabas ni Veruca ang kanyang patalim at napagtanto na ang naninirahan dito ay puro babae. Lumapit ang pinuno ng bayan at dinala sila sa silid. Maya-maya ay nagising si Klaus at nagtataka kung nasaan siya. Uminom sila ng tsaa at ilang segundo lang ay bigla silang nakaramdam ng pagkahilo at pagkaantok. Sinabi ng pinuno na hindi nila pinapayagan ang mga lalaki sa kanilang bayan. Ngunit dumating si Klaus sa panahon ng kanilang pag-aani. Kinuha nila ang sandata ni Veruca at iniwan ito sa silid. Sinabi ng pinuno na si Klaus ay iaalay. Ipinapakita nga ang nakaraan ni Veruca kung saan siya ay hinuli ng mga gwardya ng England dahil sa pagpatay nito sa gwardya ng reyna na si Alfred. Ibinilanggo siya at tinakpan ang buwan upang hindi niya magamit ang kanyang mahika. Lumipas ang 15 taon na gawa ni Klaus na maitakas si Veruca sa kulungan at ipinaalam sa kanya na wala na ang lahat ng mage at tanging si Veruca na lamang ang natitira. Sa kasalukuyan, tinitigan ni Veruca ang buwan at napagtanto na naibalik na niya muli ang kanyang kapangyarihan. Dito nga ay inihahanda na si Klaus sa pag-aalay at nang ilalagay na siya sa kumukulong tubig. Lumitaw si Veruca at ginamit ang kapangyarihan upang pagalawin ang mga baging at igapos ang pinuno. Samantala, sa pagsasanay nila Po at Luthera, nadidismaya siya dahil hindi niya matalo si Po. Nabawi ni Veruca ang gauntlet at winasak ang bayan sa isang pag-atake gamit ang kapangyarihan ng gauntlet. Muling na-activate ang daliri ni Po at dinala sila sa lugar kung nasaan sina Veruca at Klaus. Nagtunggali nga ang dalawang grupo at madaling nakuha ni Luthera ang gauntlet sa kamay ni Veruca. Sinubukan niya muling gamitin ang mahika, ngunit lumitaw na ang araw at nabigo siyang gamitin ito. Nahuli nila ang dalawang kriminal, ngunit hindi papayag si Veruca na makulong muli, kaya kailangan lamang niya ay maghintay sa paglabas ng buwan sa gabi. Nagtungo si Rukmini sa Emperor at nais niyang ibenta ang Letigo sa malaking halaga na kalahati ng kayamanan ng bansa, at ipinaalam na ang kanyang sandatang ibinibenta ay makapangyarihan na kayang talunin ang kahit na sinong kalaban. Pinagtawanan siya ng lahat at napagtanto ng Emperor na seryoso nga si Rukmini, kaya hinanap niya ang sandata na tinutukoy nito. Sinabi ni Rukmini na ang stick na hawak niya ang sinasabi niya. Inutusan ng Emperor ang mga gwardya na paalisin siya, ngunit inilabas niya ang Letigo at inatake ang isa sa gwardya. Nang makita ito ng Emperor ay humanga siya sa kapangyarihan ng Letigo, kaya nagka-interes siya dito. Samantala, nagpasalamat si Luthera kay Po sa pagtulong nito sa kanyang misyon at panahon na upang maghiwalay na sila. Ngunit sinabi ni Po na tutulungan niya itong dumaan sa shortcut upang mapabilis ang kanyang biyahe dahil kabisado niya ang daan sa China. Narating nila ang Moon Festival at ang lahat ay abala dito. Si Veruca ay naging masaya dahil malapit na ang pagsapit ng gabi. Sinabi ni Po na hindi niya alam na Moon Festival ngayon. Ngunit sinabi ni Luthera na kailangan na nilang umalis. Iminungkahi ni Po na manatili sila ng kaunti at magsaya. Kumain sila at inamin ni Luthera na naging masaya nga siya sa araw na ito. Ang dalawang kriminal ay inalerto ang dalawang gwardya at sinabi na dinukot sila. Napagtanto ng dalawang gwardya na si Po ang Dragon Warrior. Ipinaliwanag ni Po na nagsisinungaling ang dalawa at patungo na siya sa bayan upang ibalik ang gauntlet sa Emperor. Sinabi ng ibang mga naroon na kinuha ni Po ang mga gamit nila. Sinabi ni Po na hindi iyon totoo. Agad silang umalis at nadiskobre na ang dalawang kriminal ang nagnakaw ng mga gamit. Dumating ang ibang mga gwardya kaya wala silang magawa kundi labanan ang mga ito. Pinabagsak nila ang mga ito hanggang sa lumitaw na ang buwan kung saan lahat sila ay huminto upang pagmasdan ito. Nagkaroon sila ng pagkakataon upang takasan ang mga gwardya. Tumungo sila sa kagubatan at nadiskobre ni Luthera na alam ni Po ang pagdiriwang ng Moon Festival. Ipinaalam nga ni Po na gusto lamang niyang magsaya kasama siya bago si Luthera bumalik sa England at magkaroon ng masayang alaala mula sa China.
Dahil dito nagalit si Luthera at sinabi na hindi sila magkaibigan at nagkasama lamang sila dahil sa misyon at tapos na ito. Nalungkot si Po sa sinabi ni Luthera, ngunit ginamit ni Veruca ang kanyang mahika upang kunin muli ang sandata nila. Iginapos niya si Po sa baging habang si Luthera ay inilabas ang patalim upang patayin si Klaus, ngunit binyantaan ni Veruca na gagamitin niya ang gauntlet kay Po. Sinabi ni Po na huwag siyang makinig sa kriminal at hayaan na lamang siya, at huwag niyang hahayaang makatakas muli ang magkapatid na kriminal. Sinabi ni Luthera na ang Letigo ay nais ibenta sa Emperor. Naniwala ang dalawa at agad na umalis. Pinutol ni Luthera ang mga baging sa katawan nila upang makatakas. Sinabi ni Luthera na ang Letigo at Gauntlet ay nasa Emperor Palace at ito ang pagkakataon upang makuha ang dalawang sandata ng magkasabay. Samantala, inilabas na ng Emperor ang mga kayamanan kapalit ang Letigo. Nais na ng Emperor na makuha ang Letigo ngunit ibibigay lamang niya ito kapag siya ay nakalabas na. Hindi pinayagan ng Emperor na makaalis si Rukmini at pinalibutan siya ng mga gwardya. Inutusan ng Emperor na atakihin si Rukmini. Nilabanan niya ang mga gwardya upang protektahan ang sarili at ginamit ang Letigo sa kanila. Dito nga ay narating na ni Veruca at Klaus ang Emperor Palace at habang naglalakad sila, nakita nila si Po at Luthera na nakasunod sa kanila, kaya nagpasya sila na hahayaan nilang humarap si Po sa Emperor at magtatago sila, pagkatapos ay tsaka sila aatake sa Emperor. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Rukmini sa mga gwardya hanggang sa aksidente siyang mahulog sa bitag. Nakuha na ng Emperor ang Letigo at sinabi na magagawa na niyang matalo ang Dragon Warrior gamit ito. Nakarating na nga sina Po at Luthera sa palasyo ngunit hinuli sila ng Emperor. Ipinaliwanag ni Po ang lahat na nangyari tungkol sa dalawang kriminal at ikinwento sa Emperor upang malinis ang kanyang pangalan. Maya-maya ay dumating si Colin at sinasabi na hindi mandirigma si Luthera. Naroon siya upang hulihin ito at ipinaalam na siya ang tunay na mandirigma ng England. Ibinigay ni Colin ang papel mula sa England sa Emperor na nakasaad ang pag-aresto kay Luthera. Ibinunyag niya sa kanila na ninakaw ni Luthera ang espada at ang baluti. Kaya ibinigay ng Emperor ang permiso kay Colin na hulihin si Luthera. Dinala din si Po sa bilangguan ng Emperor at maya-maya ay nagpakita si Women at pinagtawanan ang nangyari kay Po. Ilang sandali lang ay narinig ni Po ang boses ng kanyang ama at nakita nga niya na nakakulong din ito. Sinabi ni Mr. Ping na ikinulong siya dahil sa hindi pag-amin ng kinaroroonan ni Po. Samantala, habang pabalik ng England si Colin at Luthera, ibinunyag nga niya na nais niyang paghigantihan ang kanyang kapatid sa magkapatid na kriminal dahil pinatay nito ang kanyang kapatid at si Alfred. Hawak din nila ang makapangyarihang gauntlet. Nabigla si Colin nang marinig ito at sinabi bakit ngayon niya lang ito sinabi. Samantala, nakita din ni Po na nakakulong din si Rukmini at nakipagsundo kay Po na tutulungan niya sila na makatakas kapalit ang pananatili ng Letigo sa kanya. Samantala, sinabi ni Luthera kung bakit nila hinayaang makatakas sina Veruca at Klaus ngunit sinabi ni Colin na ang ibinigay na misyon ng Reyna sa kanya ay ang hulihin siya. Ayaw pumayag ni Luthera na sumama sa kanya at kailangan ni Po ng tulong niya. Alam ni Luthera ang galaw sa pakikipaglaban ni Colin, pinabagsak niya ito at kinuha ang espadang sungay sa ulo. Naglaban ang dalawa at sinabi ni Colin na hindi magiging mandirigma si Luthera kailanman. Nagpatuloy ang kanilang laban at ginamit ni Luthera ang kung fu kung saan ay napabagsak niya si Colin. Tinali niya ito sa puno at binawi ang espada ng kanyang kapatid. Samantala, kinuha ni Rukmini ang atensyon ng bantay at palihim na kinuha ang susi sa reptilya at pinatulog nila ito. Habang papatakas sila nakita nila doon si Zin na nakakulong ngunit nais pa niyang manatili doon. Dito nga ay nakarating na ang dalawang kriminal at buti na lang ay dumating na din doon si Po. Hinarap niya ang dalawa sa labanan ngunit masyado siyang nahirapan sa laban nang gamitin ni Veruca ang gauntlet. Nagawa naman makuha muli ni Rukmini ang Letigo sa Emperor at agad na tumakas. Sinundan ni Veruca at Klaus si Rukmini upang nakawin ang Letigo sa kanya. Habang sakay sa dumadausdas na cart naglaban sila gamit ang hawak nilang sandata. Nakarating na si Luthera sa Emperor Palace at nadatnan si Po na may pinsala. Humingi siya ng tawad kay Po dahil sa kasinungalingang sinabi niya. Nagawa niya lamang iyon dahil namatay ang kanyang kapatid dahil sa kanya at nais niyang itama ang lahat. Ikinwento niya kay Po nang siya ay bata pa lang ng gabing sinundan niya ang kanyang kapatid sa laban nito sa magkapatid na kriminal. Humarang siya sa laban hanggang sa atakihin ang kanyang kapatid na ikinamatay nito, kaya sinisi niya ang sarili niya dahil doon, kaya nais niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sinabi ni Po na huwag nitong sisihin ang sarili dahil siya ay paslit pa lamang noon, kaya kailangan nilang matapos ang misyon at nais pa rin ni Po tulungan siya.
Nagkaroon si Po ng ideya upang mabilis nilang masundan si Veruca at Klaus. Pinuntahan nila si Zane at sinama nila itong tumakas. Nagising si Women at pinasasan si Po ngunit sinabi nito na magsisi siya sa ginawa niya. Dito nga ay sumakay sila sa cart na may mga fireworks upang mabilis silang makahabol. Hindi nagtagal na abutan nila ang mga kriminal. Ginamit ni Veruca ang gauntlet at sinuntok ang daanan. Nagpasya si Mr. Ping na siya na lang ang magmamaneho ng cart. Napahanga si Po sa pinakita ng kanyang ama dahil hindi niya inakala na magaling itong magmaneho. Ilang sandali lang ay nakarating sila sa barko. Sinabi ni Veruca kina Po ang kanilang totoong intensyon. Sinasabi nila na ang legendary warrior ay gumawa ng sandata upang sisipin ang kaluluwa ng kalaban at ikulong ito, kaya kailangan nilang makuha ang lahat ng sandata upang matalo ang kanilang mga kalaban. Naglaban ang dalawang grupo at hinarap ni Veruca si Luthera at hinarap naman ni Po si Klaus. Inatake ni Po sila gamit ang letigo ngunit madali itong nahawakan ni Veruca at ginamit ang gauntlet at sinuntok ang lupa, dahil dito napatalsik sila dahil sa lakas ng puwersa. At ang masama pa nito nakuha na ng dalawang kriminal ang mga sandata. Inatake si Luthera ng letigo at napabagsak siya. Inatake din si Po ni Veruca. Nagpunta na ang dalawang kriminal sa barko upang umalis at tumungo sa susunod na bansa upang nakawin ang susunod na sandata. Hinawakan ni Rukmini ang paa ni Klaus at nagawa niyang ipagpalit ang letigo sa isang peking letigo. Nakatakas na sina Veruca at Klaus ngunit nagpasya ang apat na susundan nila ang kalaban upang mailigtas ang mundo. Dito na nagtatapos ang series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.